Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Presyo ng diesel posibleng pumalo ng hanggang 134 pesos per liter sa ilang lugar sa bansa ngayong linggo. Supply ng gasolina sa bansa tiniyak ng Department of Energy na sapat pa hanggang Mayo. Transport Network Vehicle Services o TNVS sinimulan ng bigyan ng ayuda si Pangulong Bongbong Marcos naman sa mga bus operators na mahagi ng fuel subsidy. Tulungan din naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan. Vice President Sara Duterte nandito na raw sa Maynila sa bisperas ng pagdinig ng Kamara tungkol sa kanyang impeachment. Dadalo kaya siya? SB 19 ibinunyag na ang mga kantang kasama sa kanilang bagong album. At may bagong kakikiligang microdrama sa Signal Play. Pag-uusapan natin kasama ang mga bida ng OJT Hours of Love dito sa studio. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Apat ang patay nang mauwi sa saksakan ang alitan ng dalawang angkan sa La Paz, Iloilo. Ang pinag-awayan nila, illegal na droga. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Binaril sa kaginilitan ng leeg ng kapitbahay. Yan ang kalunos-unos sa sinapit ng isang negosyante sa Cuartero, Capiz. Tama ng baril sa kaliwang braso na tumagos sa katawan at gilit sa leeg. Ang mabilis na tumapos sa buhay ng 57 anyos na retiradong seaman at ngayoy tindera sa palengke na si alias Ronil. Bandang alas 3:15 ng hapon noong March 18, nasa isang sari-sari store si Ronil malapit sa kanyang bahay. Pasakay na sana siya sa kanyang tricycle nang dumating ang kapitbahay na si alias Rem, 65 anyos, na isang retiradong empleyado ng LGU. Bumaba si Ronil at bumalik sa tindahan nang bigla siyang barilin ni Rem. Natumbang biktima pero ang sospek hindi pa nakontento at bumunot ng kutsilyo. Walang habas niyang ginilitan si Ronil sa leeg. Namangan niya talaga doon sa may tindahan. Talaga yung plano niya na barilin talaga sa kanya. Iba natin. Tumawag ng tulong ang mga residente kaya nadala pa sa ospital si Ronil. Pero sa tindi ng mga sugat, idineklarang dead on arrival. Ang suspect na matagal na palang kaalitan ng biktima, mabilis umeskapo. Yung pinaka-latest na litan Narito blaster ng suspect, yung biktima sa barangay. Siya daw ang rason kung namatay yung 7 suspect ng suspect. May pizza na para mag-usap doon sa barangay but hindi na mabot doon sa kasi nangyari na yung insidente. Sa ngayon, patuloy ang pag-imbestiga kung saan nanggaling ang baril na ginamit ng suspect. Patuloy ring tinutugis ang salarin. Panawagan nila sa kanya. Dapat na gawin is sumuko na lang para panagutan kung ano dapat panagutan. Isakrit na kanyang ginawa. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan. Hatid ang mukha ng balita. Papalo ng higit 130 piso ang kada litro ng diesel ngayong linggo. Ayon po yan sa Department of Energy. Para sa update, makakausap natin si Mobile Journal Ivan Tarinque live mula sa EDSA Mandaluyong. Ivan, magkano na ba ang petrolyo dyan? Peril, konti na nga lang yung nakapila ngayon dito sa gasolinahang kinakatayuan ko sa kahabaan ng EDSA. Nagmahal na ulit kasi ang presyo ng langis. 127 pesos na ang litra ng diesel dito habang 97 pesos naman ang gasolina.
Ibig sabihin, nasa 17 pesos per liter ang iminahal ng diesel, 10 pesos naman sa gasolina. Kagabi, Blockbuster pa ang pumila para magpakarga. Kinausap naman na raw ng Department of Energy ang mga oil companies na ipagpatuloy ang staggered out o utay-utay na price increase para hindi mabigla masyado ang taas presyo. Pero iisangin ang hingin ng mga nakausap kong motorista. Ang mahal pa rin. Pakinggan natin ito. Minsan napapaisip mag-apply ng trabaho pero wala eh. Pag-apply mo, maghahanap ka ng requirements, gagastos ka rin. Tapos yung kita mo doon, minimum, wala rin. Cheryl, sa mga oras na ito, no, iput lang natin saglit yung itsura nung kahabaan ng EDSA ngayong mga oras na ito. Makikita natin na maluwag pa rin yung daloy ng trapiko dahil medyo tanghaling tapat at konti yung mga kapatid nating lumalabas ng kanilang mga bahay at papasok nga ng kanilang mga trabaho. Pero kanina, during rush hour, Cheryl, nagkaroon na rin naman ng traffic dito. No? Ayon nga kay MMDA General Manager Nicolas Torres, kapansin-pansingang nabawasan ang mga sasakyan dito sa EDSA simula nung nagmahal yung presyo ng gasolina. Pero wala pa rin opisyal na datos kung gaano nga ba kalaki ang nabawas sa mga sasakyan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nagsimula na rin ang pamimigay ng 5,000 pisong ayuda sa mga TNVS driver. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, kumusta ang bigayan dyan? Francis, can you hear me? Francis? Alright, babalikan po natin si Francis Rivera maya-maya lamang. Samantala, nagsimula na ring mamahagi ng 10,000 pisong fuel subsidy ang Department of Transportation. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna dyan. At ang buena manong nakatanggap, bus operators. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tulungan niyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan at hindi sila masyadong mapigatan sa pamasahe dahil na ano naman natin kung ano yung pangyayari, nagpapago yung presyo ng langis all over the world. Ito ang hiling ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap niya sa mga bus operator sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa Pasay City kaninang umaga. Unang araw ngayon ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Department of Transportation. Ang mga bus operator may 10,000 pisong subsidy sa kada bus unit. Kung merong maging problema o kung merong sa palagay ninyo maging mas magandang sistema or to make it easier or make it faster, make it more convenient for you, for the riding public sa biyahe document. Giit niya, kailangan maramdaman ng publiko ang tuloy-tuloy at maginhawang biyahe. Isa sa mga tumanggap ng fuel subsidy, ang bus operator na si Juliet De Jesus. Malaki po ang apekto sa amin kasi parang nag-double eh. If we are spending something like 51 dati, ngayon dumoble na, mas over pa. So, talagang bleeding kami. And we need to continue because of the public service. Paliwanag pa niya, silang operators ang sumasalo sa lahat ng gastos at paghina ng kita ng mga bus ngayong napakamahal ng gasolina. Sa operation ng bus, ang driver walang pakialam sa expenses namin, sa overhead expenses. Wala. Sila may sweldo sa amin, sa kami malugi o hindi, we will give them their salary on a daily basis. Pero ikinatutuwa ni De Jesus na nabigyan pa ng hiwalay na subsidy ang mga driver para sa kanilang pangangailangan. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Balikan natin si Mobile Journal Francis Rivera sa pamamahagi ng ayuda para sa mga TNVS. Francis, anong update dyan? Cheryl, nag-umpisa na ang pamamahagi ng ayuda para sa mga TNVS driver dito sa Pasay City.
Kalahating oras bago magbukas ang pamamahagi ng cash assistance mula sa DSWD, nandito na ang mga TNVS driver sa Pasay City Sports Complex. Mahigit 700 drivers ang nasa listahan ngayon mula sa iba't ibang transport network companies. Tulad ng tricycle drivers, 5,000 piso din ang ibibigay na ayuda sa kanila. Pero gaya rin sa mga tricycle driver, ilang driver din ang wala ang pangalan sa mga listahan ng mga makakatanggap ng ayuda. May nakaalalay namang mga representative ang bawat TNVS company, pati ang LTFRB dito para i-assist ang mga driver na wala sa listahan. Kinukuha nila ang basic information ng mga driver gaya ng pangalan, company at contact number para ma-inform sila sa susunod na bigayan. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Sa ngayon siya, tumaas na naman yung gasolina, talagang wala na kami mapikitain. So, kaya maliit na tulong to para sa mga TNVS. Balik sa amin to kasi yung pang-araw-araw na na pangangailangan, hindi na rin magiging sapat. Kaya mangyayari ito, mapilit na kami mas matagal. Cheryl, bukod sa mga TNVS driver, ay patuloy pa rin silang namamahayuda para sa mga tricycle driver. Sila kasi yung mga hindi nakaabot o wala sa listahan noong nakaraang linggo. At paalala na rin para sa mga TNVS driver na habol pa sa kanilang mga payout center ay magdala ng hard copy o photocopy ng kanilang lisensya at magtatagal ang bigayan ng ayuda hanggang 5 p.m. ngayong hapon. Yan ang munang update dito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera. Ipinaliwanag ng Department of Transportation na nasimulan na ang pamamahagi ng fuel subsidy dahil sa ibinigay na certification ng Department of Energy. Para sa detalye, magbabalita si Arles de los Santos. Arles, ano yung ibig sabihin ng certification na ito mula sa Department of Energy? Cheryl? Okay, we can hear you. Great. Cheryl, itong certification mula sa Department of Energy, ito kasi yung kinakailangan na papel ng Department of Transportation para nga ma-roll out na yung 2.5 billion na fuel subsidy nito para sa mga tsuperno kung saan nga ngayong araw ay umarangkada na ang pamamahagi ng fuel subsidy ng DOTR matapos ilabas yung certification ng DOE. Ito nga ay target na mabigyang tulong ang 245,066 driver beneficiaries para sa 1.1 million PV units ng mga operators. Pamamahagi ang fuel subsidy sa pamamagitan ng subsidy card, bank at e-wallet transfers, pati ang cash or check payout. So itong DOE certification, Cheryl, kinakailangan kasi na pumapalo na sa $80 per barrels ang halaga ng petrolyo sa merkado kung saan ito nga ay indikasyon na labis na tumataas yung presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Siyempre, kasama dyan sa mga factor kung bakit nga patuloy pa din ang pagsipa ng petrolyo ay ang ayon sa ilan ay yung old regulation law na patuloy pa din na nasa mga kumpanya ang pagdidikta at kapangyarihan kung magkano nga ba ang kanilang itatakdang presyo ng petrolyo sa merkado. Kailangan lamang nilang i-justify at ipaliwanag sa DOE kung bakit nga pa naging ganito ang kanilang pricing sa kanilang mga gasolinahan. So, Arles, bakit bus operators ang unang binigyan? Kailan naman ang iba? Cheryl, sa ngayon, ang target nga ng DOTR ay agad na mabigyan yung 216,000 and 267 drivers amounting to 1 billion pesos. At syempre, kabukod pa dyan, yung iba pang mga drivers, maaari raw ito na madagdagan pa at tuloy-tuloy pa sa pamamagitan nga ng pag-update ng LTFRB ng listahan nito dahil yung mga TNCs o yung mga transport network companies na tinatawag, sila kasi yung magbibigay ng papeles at ang mga listahan sa DOTR at LTFRB para nga may roll out na itong cash distribution para sa fuel subsidy. So, klaruhin natin, 10,000 pesos din ba yung matatanggap na fuel subsidy ng ibang drivers? Kasi ito operators
Cheryl, so far magkakaiba yung presyo at yung halaga rather ng mapupuntang benepisya ng subsidy sa kanila para sa mga public utility bus operators, makatatanggap sila ng 10,000 pesos. And then naman yung mga public utility bus drivers ay makatatanggap ng 5,000 pesos. Paglilinaw ng DOTR, Cheryl, mas mababa yung matatanggap ng PUB drivers dahil meron pa silang cash assistance na matatanggap naman mula sa DSWD, mula doon sa pondo ng AIX. So in a way, itong fuel subsidy ng DOTR, Cheryl, ay complementary doon nga sa ibinibigay din ng DSWD na nakatakda rin na i-release sa mga motorcycle drivers, delivery riders, taxi drivers, UB Express drivers sa paparating na mga araw. Arles, sinabi ng Department of Energy na posibleng pumalo nga sa 134 pesos per liter yung petrolyo ngayong linggo. Ano daw ang paliwanag dito? Cheryl, ito raw ay ang estimate pa lamang ng Department of Energy, dahil nga yung patuloy na nananatili na pagiging volatile o mataas na presyo din sa merkado, posible nga daw na mas mataas pa yung presyo ng mga petrolyo sa mga probinsya dahil nga malalayo din at kakailanganan din ng additional fuel and gas para mag-transport dito. Diyan nga, inaasahan na papalo ng 8 pesos hanggang 15 pesos ang itataas ng presyo ng diesel habang nasa 12 pesos hanggang 22 pesos naman ang itataas ng kada litro ng kerosene. Sa kabila ng pagtaas ng presyo at pangamba sa supply, ayon sa DOE ay nasa comfortable level pa rin daw ang supply ng petrolyo sa ating bansa. At mula March 20, 2026 ay mayroon pang 45 days worth of oil stocks ang bansa. Lampas yan sa 15-day ang minimum na itinatakda ng batas. Kabukod yan, Cheryl, ay patuloy nga na tinatrabaho ng DOE yung kanilang ugnayan sa iba't ibang mga oil suppliers sa mundo. At least sa bahagi ng DOE, meron daw tayong 400,000 na bariles na matatanggap mula sa Southeast Asian neighbors na supplier din ng produktong petrolyo, habang yung 600,000 naman na additional supply, ito ay parehos pag pinagdugtong 1 million bariles, ito daw ay para sa buffer stock ng pamahalaan na hindi naman dinisclose kung saan galing yung 600K, pero ayaw daw kasi i-preempt ng DOE kung magkaroon man ng pagbabago, pero patuloy pa din nila yan na tinatrabaho. At syempre, Cheryl, yung malaking tanong ay kung may sasapat pa nga ba na supply ang pamahalaan at ang ating bansa paglagpas ng kalagitnaan ng May patungo sa June kung magpapatuloy pa din ang sigalot sa Middle East. Pero Arles, sabi nga sa world market, nagsimula na raw bumaba yung presyo ng krudo matapos ibalita ni US President Donald Trump na nagne-negotiate na sila ng Iran. Totoo ba ito at kailan kaya ito mararamdaman din? Cheryl, ang huling update natin ay i-debunk ng Iran na meron nga silang diplomatic na conversations o transactions with the US, and magpapatuloy pa rin nga yung kanilang posisyon dito na kung saan papayagan nila na makalagpas ng Strait of Hormuz yung mga ships o yung mga tangke, magdadala ng mga tangke para dumaan at mag-deliver sa iba't ibang mga bansa, and then outside doon sa mga kaalyado ng US at yung mga makikiisa nga sa kanilang sigalot. In a way, matatawag natin itong ganun, hindi pa rin nila papayagan. Pero kung magkakaroon man ng posibilidad nga itong ganitong pangyayari, Cheryl, ay kailangan nating abangan kung magkakaroon nga ba agad or ng kagyat na epekto itong pagbaba ng presyo ng petrolyo dahil 30 to 32 days pa yung tinatravel ng mga delivery ng mga supply ng petrolyo dito sa ating bansa. At kahit sabihin natin na ma-resolve man agad-agad yung sigalot doon sa Middle East, ay posible pa din na manatiling mataas ang presyo ng petrolyo dahil yung ating mga kinukunan sa Asia, kagaya na lamang ng South Korea, China at Japan, ay medyo restricted din yung kanilang pagre-release dahil nais daw muna nila na ma-secure nga muna yung kanilang mga resources nang sa gayon ay hindi maapektuhan ang kanilang mga supply sa kanilang bansa. Pero ayon sa DOE, Cheryl, ay patuloy ang kanilang pakikipag-negotiate at pakikipagtulungan sa embahada ng Japan at mismo doon sa Japan mismo na long-term na nga raw natin na supplier ng langis at syempre ang kanilang pagnanais na hindi maantala ang pagpasok at ang pagbibigay ng supply ng langis sa ating bansa. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.
Sa iba pang balita, kasado na bukas ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Layunin ang pagdinig na busisiin ang mga ebidensya sa inihaing impeachment complaints laban sa bise. Nagpadala na ng imbitasyon ang komite sa kampo ng Vice Presidente. Pero una nang sinabi ng mga abogado niya na hindi pa nila masabi kung pupunta o hindi sa hearing si VP Sara. Nilinaw naman ni Justice Committee Chair Jervil Luistro na pwede namang hindi sumipot sa pagdinig ang bise bukod sa kanyang mga abogado. Pero mawawalan ng tiyansa ang bise na questionin ang mga ebidensya at ang testigo. Sir Jinky, mahalaga ba talaga ang NCAE? Kailangan ba talaga seryosohin? May effect pa to ba sa financial future ko? Nako, yan ang pag-uusapan natin. Hi there, this is Jinky Tan, your pambansang wealth coach. Ang NCAE po ay tinatawag na National Career Assessment Examination. Opo. Ang hindi po itong entrance exam, hindi rin to pass or fail. Ang purpose po nito ay matulungan ng mga estudyante na makita kung saan sila yung talagang kanilang natural strength, potential. Oo. Para hindi na masayang ang pagpasok nila sa kolehiyo, para malaman na talaga kung ano yung tamang career choices. Alam mo, ito lang, ito yung pinakamahalaga siguro. Nung naalala ko, nung ako ay nag-college, wala kaming ganun eh. Kaya kung ano lang yung parang bakante, doon kami nag-e-enroll. Kapag napili na kasi ang isang career, syempre naman, pinag-aralan mo ng 4 na taon, di ba, o 5 taon. Tapos malalaman mo lang, hindi pala akma sa'yo. Kaya nga, kunyari, nakapili ka lang dahil uso, pressure, sinabi ng magulang mo, tapos hindi angkop sa'yo. Kaya sayang. Kaya ang NCAE is a guide. Dito nagiging useful po. Una, paano natin malalaman? Siyempre, para malaman mo kung saan ka talaga magaling. Ikaw ba ay magaling ba magsulat, di ba? Ikaw ba ay magaling bang magluto, di ba? O ikaw ba ay mahilig sa tao, di ba? O ikaw ay mahilig sa vocation, di ba? Entrepreneurship, di ba? Hindi lang destiny to hindi lang tsambahan to Kailangan po may guide ka talaga bago ka talaga magdesisyon kung anong kurso ang kukunin mo. Pangalawa, syempre makapagplano din tayo ng finances, di ba? Mas maganda na hindi talagang iisipin mo yung papasukin mo talaga may kakayanan. Di ba? Una, may kakayanan ka ba ng magbayan ng ganitong tuition fee? Or like, for example, kung gusto mo may magdoktor, ilang taon po yan? Di ba? May kakayanan ba tayo na sustentuhan yung pagdodoktor ng inyong anak? Okay, or ikaw mismo. And natalungin mo rin sana, yung papasukan mo, pagdating ba ng 5 taon, 10 taon, mahalaga pa ba? Baka maging obsolete na, di ba? At pangatlo, check din natin po yung future income potential. Meron pa ba talagang magbabayad para sa service na yon? Di ba? Baka pagdating ng panahon, 5 Gs na lang po at wala na talagang kukuha sa ganitong klaseng trabaho. Kaya uulitin ko po, ang NCAE ay isang guide po para makilala mo ang sarili mo, para ikaw ay makagawa ng mas matalinong career decision. At ito ay tungkol hindi lang sa trabaho, kundi sa financial future na gusto mong mabuo. Kaya kung ikaw ay estudyante o magulang, tanungin mo sarili nyo, ikaw ba ay magte-take ng NCAE test para malaman mo kung ano ang nababagay sa iyo? Sana nakatulong po tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Susunod, ngayong World Tuberculosis Day, Department of Health inuudyok ang maagang pagpapatest. Ngayong pumalo na sa higit 100,000 ang kaso nito sa Metro Manila. Pag-uusapan natin kasama ang DOH. At vertical series sa Viva Movie Box na Caught in the Act, usap-usapan dahil sa kontrobersyal nitong tema. Pag-uusapan natin kasama ang bidang si Marlo Mortel live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa usaping pangkalusugan, ginugunita ang World Tuberculosis Day ngayong March 24. Kasabay nito, muling nanawagan ang Department of Health na huwag baliwalain ang sintomas ng TB at agad magpa-check up.
Dito pa lang kasi sa NCR, abay umabot na raw sa higit 100,000 kaso ng TB ang naitala nito lamang Pebrero. Kaya naman pinaiigting ng DOH ang maagang screening, gamutan at prevention. Sa puntong ito, magkakausap natin si DOH spokesperson, Undersecretary Albert Domingo or ASEC Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Yusek. I'm sorry. Yusek na pala. Congratulations. Thank you, Ms. Cheryl. And congratulations rin sa award na nakuha mo. Having said that, magandang tanghali, Cheryl. At doon nga sa usapin nating TB, no, nakikita natin dito yung problema natin na malaki pa rin. Ito yung isang parang instance na hindi tayo natutuwa na tumataas yung ranking natin. May nakita po akong report na on a global scale, dati parang nasa rank number 4 tayo, wala tayo sa top 3. Noong mga bansa na pinakamarami ang kaso ng TB. Yung pinakahuli po, I think it was 2025 or 2024, umakyat tayo sa rank number 3. Hindi ho nakakatuwa yan, kaya kailangan nating pag-itingin pa ang ating paghanap sa mga TB cases at ang paggamot sa kanila. So, Yusek, bakit? Bakit sa tingin niyo po ay ganito na lang, bigla na lang tayong umakyat sa number 3? Bakit ganito karami ngayon ang kaso ng tuberculosis sa bansa? Yes, Cheryl. Isa sa mga nakikita nating dahilan dito, yung pinaka-nature, yung estado ng TB bilang isang sakit na pangmatagalan. Chronic siya eh. Ang gamutan, bagamat meron ng bagong gamutan na nasa 3 to 4 months yung ibang regimen, yung standard na gamutan pa rin is usually ginagamit mga 6 months na duration. Ibig sabihin, umiinom po ng tableta ang ating mga people living with tuberculosis for around 6 months po, araw-araw po yan. At ang dahilan po niyan, pagka matagal po ang gamutan, maaaring may mga bumibitaw dahil hindi naman sinasadya, nakakalimutan, or marami rin pong cases na hindi kasi yung mga nakakausap po natin na Cheryl, no, yung mga tableta, medyo malalaki rin sila and so on. Another reason, Cheryl, is yung stigma na sinasabi. Marami tayong mga kababayan na merong tuberculosis pero hindi nila alam, akala nila ubo na ang tagal na pero more than 2 weeks na hindi naman gumagaling. Pumapayat sila, akala nila ay nagda-diet lang sila pero actually hindi naman pala dahil dun sa diet as wala naman silang cancer, yung pala tuberculosis. So bakit? May stigma kasi mali yung paniniwala na sakit ito ng mahirap. Hindi po, lahat po pwede magkaroon ng tuberculosis at madali siyang madetect. Sige po, paalalahanan natin muli yung ating mga kababayan. Parang TB 101 tayo muli, Yusek, para sa kaalaman po ng publiko, paano ba malalaman kung simpleng ubo lang ito o TB na ang sakit nila? Kailan sila dapat magsuspetsa? Yan. Ang pinakatignan natin is gaano katagal na ba yung ubo natin. Kung ang ubo natin ay lumampas na ng 2 linggo, simula na nagsimula ito, kumakahol pa rin tayo sa ubo, medyo magduda na ho tayo, no? Hindi na ho simple yan. Una yan. Ikalawa, ang mga pasyente na may tuberculosis, karaniwang madaling mapagod sa bandang hapon o kaya sa gabi. At meron din silang tinatawag na low-grade fever. Yung low-grade fever, ikatlo yun, parang sinat na hindi sinat. No? Pag tinignan natin, mga 37.8, hindi naman lumalampas ng 38 degrees. Tsaka isa pa pala yung weight loss, no? Yung pag sinabing biglaan, parang nakita mo lang ng isang buwan nakaraan, pag tingin mo, biglang pumayat, pero hindi naman nagsasadya na pumayat. Wala namang exercise or any other supervised program. Yan po yung mga senyales na pwede tayong may tuberculosis. Yun pong sabi niyong may sinat na hindi naman sinat, ano po yun? Yung parang feeling mo nilalagnat ka pero pag tinignan, parang wala naman, normal naman, 37.5 or 38. Ganun po? Yes, tama yun, Cheryl. No? Pwede kang magkaroon ng ganun. So parang feeling of malaise or ibig sabihin sa madaling salita, pagkapagod. No? Konektado yun eh. Para bang naramdaman na natin lahat yan at one point, no? Na parang magkakasakit ka pero hindi ka naman nagkakasakit. Yung ganung feeling. Sa dulo ng, nangyayari yan sa dulo ng araw usually kapag dumaan na yung workday at medyo pagkapagod. Pero hindi siya yung pangkaraniwang pagod na alam natin. Paano ho ba ito na ipapasa at paano tayo makakaiwas dito? Noong during COVID time, talagang we're
protected, di ba? Talagang we wear mask. Dito, sa mga panahong ganito po siguro, mapapakinabangan pa rin natin talaga ang pagsusuot ng mask sa mga matataong lugar. Tama yun, Cheryl, no? Yung pagsuot ng face mask, hindi naman natin kailangang i-require, hindi mandatory, nakakaprotekta yan. Ang isang paradox or sa Tagalog, parang kakaiba na nangyari, nung panahon ng COVID, naging protektado tayo sa labas ng bahay dahil pag lumalabas tayo ay nagsusuot tayo ng mga face masks. Pero dahil nga yung polisiya noon, ang understanding natin is pagka nakabalik ka na sa bahay at wala namang may COVID sa bahay, pwede nang tanggalin yung face mask. Yung pala, hindi alam ng marami na baka meron silang kasama sa bahay na may tuberculosis. Dun sa tanong mo kung paano siya nakakahawa, ay airborne siya. So para siyang COVID-19 pero mas mabilis yung kanyang transmission sa hangin. Hindi lang siya naging ganun ka-prominent, hindi siya naging ganun kasikat, so to speak, dahil 6 months nga or parang matagal yung epekto niya bago siya makakitil ng buhay. Which doesn't make it an excuse na dapat pinababaliwala natin siya, dapat pansinin natin siya. Ano po ang dapat gawin kapag nakaranas na ng mga sintomas na ganito ng TB? Lalo na, ito, take note mga kapatid, sabi nga ni Yusek, more than 2 weeks na inuubo ka na hindi gumagaling. Yan. Tama yun, Cheryl, no? Sa ating mga kapatid na nakikinig. Una sa lahat, alisin natin sa isip natin na ito ay sakit na madumi, pangmahirap. Yan yung mga stigma eh. Kasi pag nagkakaroon ng stigma, nagkakaroon ng para pagkaalinlangan na kumonsulta at magpa-testing. Napakadali po ng testing sa tuberculosis. Actually, X-ray po. Mabalita ko lang ho, no? Nagsisimula nung gumamit ng DOH ng AI-powered artificial intelligence na X-ray na mas mabilis kung kahit wala pang doktor, nagkakaroon ng recommendation, nakikita dun sa X-ray, mukhang meron kang TB or may suspicious na ganyan at i-flag dun sa doktor. Ikalawa, meron tayong tinatawag na nucleic acid amplification test or PCR or sa madaling salita, yung brand niya is Gene Expert. Yun yung ginagamit natin, kumukuha siya ng laway lang, hindi na kailangan ng plema. Nakikita nila kung may TB o wala. Dahil kapag tayo ay kumonsulta agad, masisimulan kagad tayo sa gamot na libre, bayad po ng ating gobyerno. Merong PhilHealth package para sa ating outpatient treatment ng tuberculosis. At yan po ay tuloy-tuloy hanggang tayo po'y gumaling at matigilan natin ang TB. Paano nyo hinihikayat yung publiko po ngayon na magpa-check agad? Lalo na kung sabi nyo nga po nandun yung takot o hiya. Yes, malaking bagay ngayon na Cheryl na today, March 24 is a World TB Day kaya tayo pinag-uusapan din natin to. So mataas ang kamalayan ng ating mga kababayan, mga kapatid sa ganitong panahon. Pero dapat maya't maya rin kaya pinapaalalahanan namin no na yun kasi ang mahirap sa public health, ayaw naming manakot pero kailangan namin magpaalala. So ang aming ginagawa is once in a while nagpaparaalala tayo sa ating mga mensahe at dun sa mga klinika ito napaka-importante sa ating primary care o mas kilala dun sa Yakap, yung sa PhilHealth, di ba merong Yakap package. Meron pong libre na X-ray yan kasama dun sa ating mga benepisyo. Lahat po ng Pilipino. So kung tayo po ay kahit wala tayong nararamdaman, actually Cheryl, it's good to have an X-ray as recommended by our doctors. Usually once a year yan para nakikita kung meron tayong tuberculosis among other things na pwedeng makita sa X-ray. Ulitin po natin, paalalahanan natin, minsan kasi yung mga kababayan natin, gastos na naman ito. Kung sakali magpapatingin, libre na po yan dapat. Dahil nga, sabi nyo nga, even sa PhilHealth, meron na tayo yung Yakap program, hindi po ba, Yusek Domingo? Pero ito, pagdating sa TB, isa rin siguro sa challenges yung tagal ng gamutan, yung compliance. Minsan, sa first month, bumuti na, akala nung may TB, magaling na siya. Pero hindi naintindihan na kailangan tapusin kung ano yung protocol or ng gamutan. Maganda yung tanong mo, Cheryl, no? Tama yun, no? Hindi dapat tinitigil. Sa lahat po ng ating mga kapatid na undergoing treatment, alam po namin na syempre kahit papaano, lalo na kung di kayo umiinom ng maintenance, nakakabagot, no? Na araw-araw may iniinom na gamot. Pero isipin po natin na ang bawat araw na tayo ay uminom ng gamot para sa TB, parang
sabihin na nating race yan, no? Isang paligsahan yan na makakarating rin tayo sa finish line. At pag narating natin yung finish line after 3, 4, or 6 months, depende doon sa treatment regimen natin, parang ipinanalo na natin ang proteksyon para sa sakit laban hindi lang sa sarili natin, pero pati na rin doon sa ating mga kasamahan, mga kapatid na nasa bahay. At yun nga po, yung gastos. Ulitin lamang po natin ulit, sabi niyo po ay libre po ito? Opo, libre yan. 0 pesos po. Wala ho tayong kailangang ilabas basta tayo po ay pumunta sa mga TB dot centers. Ang tip po dito sa ating mga kapatid, hanapin natin yung may sign ng TB dots, DOTS, o kaya yung mga klinika na may signboard ng PhilHealth. Required kasi ng PhilHealth na pag sila ay PhilHealth accredited, may naka-display na PhilHealth. Tapos tanungin po natin sila, kayo ho ba ay may TB dots program? Yun po ay libre kahit yung testing all the way hanggang dun sa gamot na makumpleto yung 4 to 6 months, sagot po ng gobyerno ang gastusin. Ano pa po ang programa ng DOH ng ating pamahalaan para mapigilan pa itong pagkalat ng TB? Kasi alarming na rin po yung datos natin dito pa lamang sa NCR. Ayan, meron tayong tinatawag, Cheryl, na active case finding. Ano yung ibig sabihin ng active case finding? Hindi na po inaantay ng DOH na parang nakaantay lang sa klinika, tapos alika, lapit kayo magpa-x-ray or magpa-test sa gene expert. Yung ginagawa po ng active case finding ay kusa na pong lumalapit ang ating mga health workers sa mga high-risk groups. Halimbawa po to, kung meron po tayong yung mga people deprived of liberty, no? Yung ating nasa loob po ng mga preso, dahil po magkakalapit yan. So nagkakaroon ho tayo ng mga partnerships na kinakausap natin ang ating Bucor, tapos nagkakaroon tayo ng targeted active case finding. Pumupunta ho doon, dinadala yung ating mga AI-powered or kahit yung mga portable na x-ray para mabilis hong ma-screen ang ating mga kapatid na nandun sa mga ganong high-risk areas. Pero again, just to emphasize, Cheryl, no, hindi ito ibig sabihin, kasi nga baka dumagdag sa stigma, hindi ho ibig sabihin na para lang sa high-risk ang tuberculosis. Nangyayari po yan kahit sa pang-araw-araw na buhay, maganda na magpa-screen ho tayo. Muli, Yusek Domingo, paalala po sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid na kung paano labanan o makaiwas sa sakit na TB. Ngayon po ang araw ng World Tuberculosis Day or TB Day. Sa lahat po ng mga nakikinig, mga kapatid, mga kababayan, tandaan po natin ang tuberculosis ay kayang wakasan. Hindi po siya isang sakit na pinandidirihan. Meron hong gamot. Meron pong test. Libre po ang lahat. Sagot ng gobyerno. Utos ni Pangulong Marcos na dapat sagot namin kayo. So yan pong ating paggamot, pagtest. Lumapit lamang po sa ating mga government health centers or kung may kakatok po sa inyo, maaaring sa workplace ninyo o kaya sa mga ibang komunidad mismo sa bahay, tanggapin po natin ang buo ang ating mga health workers at labanan natin ang TB para matuldukan ito. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Albert Domingo ng DOH. Samantala, pinangangambahan na rin ang epekto ng sobrang mahal na langis sa mga bilihin. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal, Fatima Baduria. Fatima? Cheryl, parehas pa rin daw nung nakaraang linggo ang presyo ng mga bilihin dito sa Muñoz Market. Although simula kanina pang umaga, napapansin ng mga nagtitinda dito na medyo matumal daw ang bentahan dahil sabi nila baka raw nagsimula ng magtipid ang ilang mamimili. Although sabi naman ng mga mamimili ay okay pa raw, dahil hindi pa naman daw nagtataas na ang presyo sa gulay nga. Nasa 140 pesos per kilo ang ampalaya habang ang repolyo ay 50 to 70 per kilo, 80 pesos naman ang kilo ng talong. Ang kamatis 40 to 50 pesos per kilo, ang bawang naman ay 160 pesos per kilo habang ang sibuyas ay 130 pesos per kilo. Ang itlog naman ay nasa 7 to 10 pesos ang isang piraso, depende yan sa laki. Bukod dito, ang lokal na bigas ay nasa 48 pesos to 52 per kilo habang ang imported na well-milled naman ay 53 to 58 pesos. Ang premium ay pumapalo ng 60 to 63 pesos pero pasok pa rin ito sa price range ng Department of Agriculture na 55 to 60 pesos para sa premium rice habang ang Japonica rice naman ay umaabot pa raw ng 70 pesos. Ang mais naman ay 80 pesos per kilo kapareho ng prevailing price sa tala ng DA. Ang isang buong chicken naman ay 220 pesos
habang ang karne ng baboy ay nasa 340 per kilo. Ang laman naman ng baka nasa 530 pesos per kilo. Steady rin ang presyo ng isda, 140 pesos ang isang kilo ng tilapia, 240 pesos per kilo naman ang galunggong at 280 per kilo ang bangus. Lahat ng ito ay pasok sa price range na nilalabas ng Department of Agriculture para sa mga presyo ng bilihin sa mga palengke nitong nakaraang araw. At Cheryl, ang pinangangambahan na lang sa ngayon ay ng mga nagtitinda kung magdadagdag din ng singil ang mga nagde-deliver ng mga paninda dahil sa pagmahal ng petrolyo at pag nangyari yan, siguradong magmamahal na rin ang kanilang mga presyo. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Fatima Baduria. Hola mga kapatid, hanggang saan kaya maninindigan kapag may tukso? Oh my gosh, what a topic, diba? Diyan iikot ang kwento ng microdrama series na Caught in the Act. At syempre kasama natin dyan, first time po niya sa microdrama, first time din daw niya magka-kissing scene, Marlo Mortel! Good afternoon. Good afternoon, everybody. We're so happy, Viva ka na pala. Yes, Wow. I just signed, yeah. Alam mo, parang ang dami mong plano for Viva. Nung chinichika niya, parang ang dami na kami sa'yo, but now, take it away. Pag-usapan mo natin tong Caught in the Act. Okay, so this is my first full Viva project. And first time na magkatrabaho dito ng aking leading lady, si Miss Rita Daniela. Na bagong Viva rin? Yes, bagong Viva din. But ang pinaka-iba dito is first time ko magkaroon ng kissing scene talaga. Grabe! Ayun talaga yung medyo iba. How was it with Rita Daniela as your leading lady? It was really good. I met her before but never worked with her. And she's very professional, and I think that our goal naman talaga is to send that message. Yung paano magtiis sa tukso and temptations. Because isa ka ritong Seminarista. My gosh! Pero bagay na bagay seminarista sa role mo, Thank you. And so, how did you... Alam naman natin mga kapatid, kung ano yung mga storyline usually ng mga microdrama. Because tama, kada episode is how long? I think it's around 3 minutes. Tas bibitinin ka. Yes. So talagang pa-intense ng pa-intense si storyline. And ikaw bilang actor dito, how did you adjust? Because syempre as a singer ka, di ba? Yeah. Well, ang big adjustment talaga dito is yung galaw mo. You cannot move, I cannot have big movements kasi nga very limited yung vertical na camera, right? So nakafocus talaga dito sa laki at sa intensity ng emotions mo. So I had to bring it. Wow, to the table. Yeah. So pati yung kissing scene yung intense din. Oo. Oh my gosh, that's first pa. Akala ko nga magiging very cutesy lang yung first kissing scene ko. Ano pala, very intense din pala. Oo. But, how was the overall experience na yung unang project dito kasi nabak? I'm very grateful, of course, to the bosses of Viva dahil they entrusted me with this kasi bago lang din yung Viva Movie Box. Yes. And for a story like this, and it's very controversial, I'm just honored to play the role of Daniel. Wow. What's gonna be next? Are you writing songs? Yes, I do. Aside from acting, pinaka-pinofocusan ko talaga ngayon is my music. I'm gonna release my first single with Viva very, very soon. It's called Mayakap Kang Muli. I wrote it. Ooh. But I have tons of other written songs na i-record din namin under Viva Records. Wow. What's your sound like this time around? My true sound, my core is pop, alternative, and R&B. Ang ganda, yes. So ngayon, ayun yung aking showcase. I also did my Viva Cafe gig recently. And I also have an upcoming gig on Saturday. Oh, promote it. Yeah, I'm inviting everybody to watch my gig with my POV band. It's on Turning Tides Marikina. That's 9 p.m. So if you guys want to reserve your seats and everything, you could just go and message them. It's gonna be a fun night, and I really listen to what you guys want to hear. And of course, my originals. Wow. How about Caught in the Act? Yan. Sa lahat po ng mga nanonood, if you guys want to be entertained, as well as, learn something new, kasi mahirap din magtimpe, if you want something. Ganun ka ba? Hindi. Ano talaga ako? Given na talaga. Well, hindi, syempre disiplinado tayo. Totoo. Ayaw the Yung prize. disiplina dito, matcha-challenge. So if you guys want to rekindle that fire within you, watch Caught in the Act. It's out on Viva Movie Box. You can just download it on your phone and stream all the episodes. Kasi ngayon, lahat na ng episodes are available. It's directed by Direct Tammy Cruz, and it's gonna be a fun time if you guys watch it.
I love it. Thank you so much, Thank you for Marlo. having me. Thank you. VMB, guys. O eto na, in other showbiz news, inilabas na ng SB19 ang track list ng kanilang upcoming Wakas at Simula album. 2 dosenang kanta po ang nakapaloob dito. 6 ang bago, kabilang ang Memories, Ever Black, Wakas, ang bagong release nila na Visa, at collaboration sa ibang artist na Emoji at Toy Friend. Kasama po sa album ang mga EPs mula sa trilogy nito na Pagsibol, Pagtatag, at Simula at Wakas. Ilalabas ang bagong album sa kanilang major concert na Wakas at Simula, The Trilogy Finale sa April 18. Mga kapatid, meron pa tayong round 2 ha. Pag-uusapan natin ng isa pang microdrama, ang OJT Hours of Love. Abangan po yan. Nakita ko na sa comment section, inaabangan nila Hi Gab. Go! Thank you. Round 2 na po ng showbiz, mga kapatid. Muli pong magpapakilig sa kanilang fans, sina Gab Lagman at Hyacinth Calyado. Bibida po sila sa microdrama series na OJT Hours of Love. At para pag-usapan natin yan, 1 of 2. Gab Lagman in the studio. Hello. Busy si Haya. Yeah. O, diba? Pero kanina pa kayo inaabangan ng mga fans nyo. Dito sa One Balita Pilipinas, batiin mo muna sila. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Hello sa mga taga-Hi Gab dyan. Hope you guys are doing good today. Wow! Ay, nakakatuwa, sobrang versatile niyo bilang partners ni Hyacinth. Now, you did this microdrama. But how was the experience like for both of you? It was great. First, microdrama. And then, ito naman yung role namin dito, medyo naging opposite si Haya, yung medyo, dito, yung character na... Nakakaangat-angat. Siya yung comedy naman dito. Wow! Kasi di ba si Sevi, ako, so siya yung really trying to be funny in this microdrama. Oh, wow. Did she do a good job? Of course, she did. It was good. So, nakakatawa talaga si Hyacinth off-cam. Yung mga quirks niya. Sobrang nakakatuwa, pero mas nakakatuwa siya dito sa OJT Hours of Love. Wow. Pero yung nakakatuwa sa kanya kasi she first time niya, so she was like uneasy pa to do it. Pero when she did it, she was really funny She and was cute. funny. Yeah. Hindi mo naman inasar-asar. Yes! Medyo, syempre. Aasarin ko talaga. Aliskado. No, but it's so good that you've been doing a lot, experimenting a lot as partners, as Hi Gab. Ano pa yung hindi nyo nagagawa na gusto nyo gawin? Siguro action. Siyempre, yeah. I've always wanted to do action movies. I mean, we did rom-com, we did horror na, so I guess action is next, hopefully. Wow, why not, right? But you also have university series, a book left. Yes. Nandun pa yung mga characters nyo. Yes, of course, yung book 6, si Jairo Aquino and Nicole Umili magsistar. Pero syempre, kapatid kasi ni Jai si Hyacinth doon. So marami kaming scenes na lalabas din doon. Oh, so abangan. And you're gonna grind soon. Really soon. Really soon. So walang Holy Week sa inyo? O meron pa rin? Syempre Holy Week. Syempre, God first muna pag sa Holy Week. Kaya gotta do vacation with the family too as well. Yeah. That's nice. So wala kayong plano ni Hyacinth? So far, wala pa naman. So far, ayan. So aabangan natin kung ano yung plano nila kasi parang nakaabang yung Hi Gab sa bawat galaw ninyo. Di ba? Nakakatuwa naman. But of course, besides that, action scenes, mga basketball games, diba you do tournaments abroad as well? We've done celebrity basketball sa New Zealand, Canada. Hopefully soon. It was been like 2 years ago na. Hopefully maka-play sa iba't ibang bansa ulit. Wow. So what are you looking forward for this year na mga project pa, Gab? Hopefully, syempre yung book 6 and hopefully soon we can announce the new project. Oh yeah, I heard it's big. Yeah, hopefully. Bitingin muna natin sila kung ano yun, di ba? Pero anyway, Gab, please do invite everybody to watch your microdrama. Yeah, of course, iniimbitahan ko po kayo manood ng OJT Hours of Love only on Signal Play po yan. Download the app and meron pong first few episodes na free. Of course, directed by Isi Ferrer and starring Hyacinth Calyado, Gab Lagman, and Maui Taylor, and many more. Grabe, ang dami mo you're everywhere. Di ba, nagulat ako pati microdrama. I love it. Thank you so much, Gab. Thank you, it was nice seeing you. It was nice seeing you too. And
eto na si Hyacinth, huwag kayong mag-alala. Mag-update daw si Gab kung nasaan siya. But anyway, isa pang showbiz news mga kapatid, pinarangalan po ang ating One Balita Pilipinas anchor Cheryl Cosim! Yeah! Sa Gawad Pilipino Babae Ka Awards! Kabilang din po sa pinarangalan sa totoo lang anchor Maricel Halili at si News and Views anchor Angela Lagunzad Castro ng One News. Para ito sa kanilang kontribusyon sa larangan ng pagbabalita. Congratulations, Miss Cheryl! Thank you, MJ. Sakto Thank pala you. itong balik ko sa studio, Miss Cheryl. Oo nga, tama-tama. Sakto, may paalog. May Yes, paalog. maraming salamat po sa Gawad Pilipino Award sa inyong recognition. Thank you. Wow, congratulations, Miss Cheryl. More trophies this year. Sana. At mga kapatid, yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.